Ito yung City Hall 1. Yung original City Hall. Nasa 33.3 hectares. Okay. So last year, Cali City won para Elmar as the best mangrove in the Philippines. Wow. Ano nga ulit pangalan niyo, sir? I'm Julius Marabi, represent Cadiz City. Ah. Sa Dinagsa. Green candidate number one. Hello mga senior, excited na ako sa ating next destination. Papunta tayo ng City of Cadiz. We're going to explore Cadiz historical, heritage, and cultural attractions. Nabalita ko, meron daw festival dito, but hindi natin abutan. We'll be seeing some of the activities na gaganapin during Cadiz Festival. So tara na, biyaheng Cadiz na tayo. Let's go! Bagay, yung sa festival, nakikita na natin. Kaso sa hindi natin abutan. Ayun na, diba? May national bookstore, oh. Parang wala ito eh. Ay, may SM. SM. May SM sila? Ano na yun, sir? Yung supermarket, hypermarket, ganun. Oo. At nakalagay na ang Bancharitas because of the Dinegsa Festival. Wow! At may mga bongbongs na. SM. Ito yung old downtown Cadiz. Saya. May Jollibee, oh.
siguro mga taga-tourism. Julie, will explain to us bakit may whale ba or humpback whale? Humpback whale po yan. Yes. So, way back in 1962 po, before the city was inaugurated as a city charter, as a city rather, mga around May 12 of 1964, meron pong 12 whales that landed on the shores of Cadiz City. So, imagine the time from May to July where we got our where we got our city charter na po. Ayun, it was like a premonition of the abundance of the city. So, actually, there were stories na hindi 12. There were actually daw 14, but on record, we have 12 sperm whales. So, it was a phenomenon. A lot of researchers, scientists, and science enthusiasts, and curious people. Actually, may mga chopper pa po lumilipad in Cadiz City just to see yung mga nagland or yung mga beach na whales. Kasi sometimes, they believe isang family po yun, isang school of whales na nag-beach around the shores of Cadiz. Kasi I think they lost their track. So, dito po sila napunta. So, that's why it was adopted by the city. Kaya kami tinawag na City of Whales. And then our insignia, you would see, in our insignia, you would see po talaga the image of the sperm whale. Opo. That's our city logo. The city seal. So, ayan po. So, that one, currently, when we renovated the city park, our administration, our city mayor decided to put something in between to represent the image of the city talaga. Maganda pala sa gabi, may sound ng whale. Talaga, sayang. Pinapasok ko pa at gawin mo yung mahanay para talagang na lang nila. Ano makasubot na sa pagsilaw ang ating mga pinalangkay ng bagay. Sa contestant number Okay. Bulaw. Okay. may hanse, marang sabon. Ginamos, oh. Okay. Ang Karaho. contestant number 2 na una natapos naman. Si Mama Yeta. Vegetable. Ay, madali naman naman ang natapos ang contestant number 5. Local products. Kamote. Mura mga kamote. Madalaki na bayad. Ito yung sinama ko. Tapos naman si Ma'am
Palihog lang po. Clear lang ang Cadiz Indigenous Peoples Farmers Association. Wala mga Yes po. Indigenous Meron din po. gawa nila. Ma'am Gina. Ang winner natin sa ating mga kaling contest, seafood cooking contest. May baluan natin sa Kirmes na Algrao. Kaya yun. Bumili tayo. Ano, maganda ba? Yes. So, gawa nila, mga katatubo. So, 50 pesos. So, kung mapadaan kayo dito, bumili kayo. Ang ganda. Wait, madam. Ito ang ating ko. Yes, 260 pero pinabacking pack natin. It's 300 pesos lang. So, may mga seafood cooking contest. Hello po. Good morning. Ina-welcome natin ang Ano ating yan? bisita. Alin from Philippine Times. Good morning, sir. Smoke fish lumpia. Try niyo po, sir. Ay, pwede. Ay, smoke fish lumpia. So, we try Dali this. na lang din ang number 10 natin. Wait, tignan mo. Kumana ka na. Natin. Sarap. Thank you. Sarap. Ito yung nagluto na akin. Ano product nito? Marriott's food product. Products. Sarap. Thank you, sir. Yung smoking it, nakakala. Thank you. Ang aton nga mga bisita. Ang aton nga mga judges naga-testing na sa contestant number 4. Ito po ay scabeche. Ito po yung ingredients nila and procedure kung paano lutuin. May Escabeche. description po dito, yan. May Ma'am Rosemary dito sa ang dami ng siling. Paborito ko scabeche. Laglag. Ay, hindi lang. Oh, ito, sarap naman ito. Yan. Alimango. Hindi nga shell. Ano rin nga pagluto? Ganda ng production design. Inadobo po. Nandan. Naging food vlog. Dali na lang give. Makatapos na si Sir Alimango. Inadobo po yan. Ano ba naman to? Sarap naman, tingnan pa lang. Wala pa kita sa liwat, wala pa kita nag-announce para sa mga audience. Gusto nila balikan Buttered garlic shrimp po with cheese. ang aton na third prize, 2,000.
prize, 2,500. Dahil ang ato na first prize, 3,000. There's na. Nagabato na sa order. Wala pa ko testing pero sigurado hindi ko manalo. Bagay po sa kanin, sir, no? Bili na kayo ng kanin, sir. Kulang na ng kanin. Ito naman ay Ano ni mag-test? Pwede na ka mo makatesting dire. Ano ng mga judges? Ready na si contestant. Cadiz City Hall. Ito yung City Hall 1. Yung original City Hall. Hindi po, doon po sa City Hall, Ganda naman. yun po yung reigning queen namin, si Angel Mabel Duquin po. No. Yung nagsak ng 2025 and the candidates. Production design po talaga yan. Ganyan po talaga. Ito yung Sa video, meron. the building is mga 60s. So, public assistance. If you have questions po, is the Queen and Queen Office and the City Budget Office. Pasok tayo sa building. The architecture is mga 60s, mga block buildings. We also have Matt Judge po. Yun yung mga previous mayors natin. Mayor. Sa Cali. Bito. The relief map. Pa ako pinanganak dito sa mundo, nandito na po yun. Tourism Office. Ay yung pinicture ni Drew Talaga sa Tagalog ko sa nag-hinap. Malabas mo talaga yung Bisaya accent. May Gabaldon, no? Gabaldon po yung tawag dito. May Gabaldon din po sa ibang barangay. Ano pa rin sa mo? Lugi demolish mo na lang. Pero wala man dito yun. Why pa? So currently po, we're preparing naman po for the 24 and 25. Hindi naman tanga. Masaya po sana kung makakapunta kayo sa mismong day po ng highlights. Kasi maraming tao po. Then may experience niyo po yung lumitan sa dagat. Sa baba, yan po yung office ng Senado. City Environment Natural Resources. Yan sa taas po yung peso. And we're fast approaching naman po sa Cadiz Arena na before po plaza lang po talaga, walang roof, walang glass. Plain lang po talaga na plaza. Ngayon po, ni-renovate siya into a Cadiz Arena. Dito po i-held yung dinagsaping talent night natin. Ganda, ang laki ha. Sa loob po, maraming I think 2,000 benches ata yung ma-occupy. May big stage po sa loob and office ng City Sports. Ito na po yung Barangay Zone 6 at papasok na po tayo papunta sa dry fish stores. Ito yung mga dry fish. Pwede binili mo. Okay, eh. Siya na ma-explain ko pa. Ano yung mga dry fishes yun natin? Para sa explain. Tagalog na daw. Tabagak na may na may kaliskis, tag 300 ang kilo nito. Okay. Tapos ito naman siya, lawayan, sapsap. Sapsap. Oo. Tapos ito naman pusit. Magkano ang pusit? Ang puset 1.4 ang kilo. Magkano? 1.4. 1.4 ang kilo. Oo. Anong tawag pag binaliktad ng pusit? Ang puset, Oh, ano? sit, ano ko nung pag ang tawag sa pusit binaliktad? Pupusit. Oh, pusit. Sige na, explain ko na. Take na video ka. And then, Tapos ito. ang muna sa ang class B, ang muna siyang class E. Okay. Ang pinag-iba nito, inisay ng kuwat sampoko, tapos ini siya binibingwit lang. Okay. Oo.
Ito yung danggit. Arin pa. Tosino Tapos kung amo paano na siya. nasa giprocess. Amo na sa ang tocino fish, gawa na siya sa isda na ridsal, na original na isda na ridsal. Dalawang klase yung tocino fish. Tapos nang ginang amo siyang pinakadabis na produkto ng Cadiz. Ha. Ang pusit siya, paano i-gabes? Ari dabis isa kay nga pamunit. Dabis man niya eh. Pressure niyo siya ha. Oo na. Tapos amo na siya ang bulaw. Bulaw. Unsalted na tanan. Gawa sa dagat lang. Okay. Inalagay namin. Ito salmonete. Bago mo i-ano. Salmonete. Oo, yun. Ang salmonite ito. Kuatom ng salmonite kanini. Ito. Ari ito. Ito. Ito salmonite yan. Unsalted din to, walang asin. Walang gawa dito sa Bantayan, sir ha. Ito dito din ginagawa yan. Sinabi. Joke. Hindi yan sa Bantayan dito kasi na brown products ang Cadiz is uga. Famous tocino ng Cadiz. Sarap po talaga Yan eh, ang Ito po yung Cristosino, paborito ko. sir, gawa to ng salmonite. Magkano Yung yan? ganyan, ginagawa yan. Ito naman ang kilo po, sir, 650 lang. Tapos marami itong 1/4. Masarap yan, paborito niyan. Kasi number 1 din product to sa Cadiz. Whole Negros ang Cadiz number 1 sang dried fish. Okay. Kasi palagi kaming number 1 doon sa Panaat sa Negros. Kami ang number 1 dito sa dried fish all Negros. Kaya kami nag-asenso because dito. Okay. So yung 1/4 marami na ha? Yes, marami ng 1/4. Sige, bili ako. Tapos magbalik-balik ka talaga dito kasi masarap to. Pabili ng Fresh 1/4. kasi wala tong preservative. Oo, pabili 1/4. Ayaw mo na salmonite? Maawa ka. Ikuha natin vacuum. Vacuum. Oo. I-vacuum nyo. So before po, yung ginagawa nilang packet is yung vacuum. Oo. They innovated into Hindi natin vacuumin din ng suka. Hindi po. Paano gagawin luto? Paano? Half fried lang siya. Pag Tapos? mainit ng mantika, seconds lang. Seconds lang. Tapos, Baliskad agad. saan masarap isawsaw? Oo, sa suka. Sa suka. Okay. Oo. At saka fried rice. Yes. Tsaka Sorry itlog. ka dyan. Wow! Tapos po may hab. Oo. May Suka ni vacuum. Hindi. Sorry. So, punta tayo sa paggawa ng dry fish. Sa likod lang naman ng tindahan. So, makakakita tayo ng drying. Po dito. Ito sir, meron po tayong seaside food and restaurant doon sa kabila. Ginalagyan namin ng tubig dagat. Tubig dagat. Oo, tubig dagat Hindi, kasi asin. maraming dagat sa likod. Oo. Abi, ilalagay yung isda, ilagyan yung tubig dagat. After 5 hours, kinukuha namin, binibila Okay. dito. Natural process. Oo, Walang yan ang chemical. process. Dito naman po ang binibilaran. Okay. Halika rito. Dried na to eh. Malang-malang na to. Yan ang labasan niya. Pagkatapos ng processing, ito na siya. So 5 hours i-dip sa Oo. salt water and Tapos then ibibilad magkano katagal ibibilad siya? 2 days. 2 days. Okay. Kailangan 2 days kasi pag hindi siya 2 days uulurin. Ah. Kailangan pag pisil mo wala na siyang wala na siyang lumalabas na utok ganyan. Dry na to. Okay. Pero pag pisil mo pa meron pa siyang lumalabas, hindi pa yan pwede. Okay. Kasi uulurin yan eh. Kasi pag may asin yung dried fish, pag tumatagal, pumapait yan. Pag dagat lang talaga, sumasarap sa kasi unsalted. Okay. O, diba? Ano nga ulit pangalan niyo, sir? I'm Julius Merabe, represent Cadiz City. Yeah. The Dinagsa. Queen candidate number 1. Binili 1/4 na tocino salmonete. So ito yung tocino, pinagluto tayo ni Kuya Ate, Kuya Ate Ni Cote Julia Merabe. ng tocino. Hahanap-hanapin mo yan. Titikman natin talaga. Kuha! 2, 3 kukuha. And then, hawak mo na. Let's go, bibili pa ako. Ang sarap. Grabe. Masarap? Pati nga. Talaga.
kanin, may suka po. Ay, may suka pa. Yan po yung tinatawag natin na sinamak. Oh, may kanin din. Gusto niyo yung kanin? Oh, di ba? Ako'y tao ng nagdadadaran ang aking sulit. Fishbone. Tapos ito po yung laman ng fish bones mismo. Oh, ito. Magkano po yan? Ito tag 100 lang yan. Ito. Ito 100. Walang tawad. Ayan. Wala. One, Hindi. 1/4 yun, 100. Mainit pa ba? Init pa, sir? Okay na. So, fishbone. Sausaw mo para masarap. Anong isda ito? Yan, sule bagyo sa amin. So, may bagyo daw sa kanila. Oo. So, pinarito na crispy fried. Oo. Isasaw natin sa suka. Oo. Again, salamat kay Julia Merapi. Julia Merati. Yes. Kasi tumidilim na eh. Kapag gabi, Julia. Oo. Nakakain yung tingit. Yes, ang tinik kasi the best talaga dito kasi sa Cadiz, dito lang kinakain yung tinik. Oo, dati danggit yung ginagawa namin eh. Kaya lang yung danggit talaga matigas. Mas malaki. Punta tayo dito sa food park and we'll try some fresh seafood dito sa Cadiz. Ang vegetable parang galing sa upland na alimasag. Tinola. Tinola. Ah, talaga? So, pasok tayo sa Cadiz Arena.
Itong simbahan, itong ospital. Ito po yung City Hall. City Hall po yung bagong Ito yung bagong City Hall to. Yes po. Papasok po tayo dyan mamaya. Okay. Oh my God, the Tagalog is the Tagalog. Yung talaga. Pagtatanay na Yes, one And ito po yung malaking high school, Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School. Starting po dito, papunta sa right kanilang side. math building sa right side. Laki. And currently, we're having kiosks po ng dahil sa festival. May samot-saring tinda, may shirts, may sneakers, may ukay. Ayun. Alright, sa Avila Mangrove Reserve and Migratory Bird Sanctuary. Migratory Bird Sanctuary. Ha? So you can share facts about the place. Kakatapos lang namin sir bird count Ay, anong mga endemic species yung nandito? na birds. Oo, yes. Actually, walang endemic kasi lahat Migratory, okay. birds lahat. So, this year is migration season. Okay. So, yun yung minomonitor. Andito yung provincial environment. Sige. Sige, tingnan natin. Sige. Okay, let's go. Enjoy. Katuwa naman. Katanda itong mangrove na to. Parang ang tanda-tanda. Grabe, oh. This one, sir. The Oh. secondary species. Usually, nasa 15 to 20 years. Ang laki na niya, ang lawak niya. Nasa 33.3 hectares. Okay. So last year, Cadiz City won sa Para Elmar as the best mangrove in the Philippines. Wow. So, nasa best mangrove in the Philippines Yes. tayo ngayon. Okay. Ang ganda ng variety. Ilang varieties ng mangrove? We have 30, sa buong Pilipinas, we do have 40 species of mangrove. Yes. Andito 33. Wow. So yan ka-diverse yung mangrove. Ganun ka-diverse. Are they planted or naturally grown? Naturally, and then meron din tayo mga reforested na mangroves doon sa labas. Okay. Nice. Meron pang wild dog. May wild dog na mahilig sa putik. Ang daming ibon. Ang daming ibon. Meron tayong mga urban birds na nakikita. So low tide ngayon, so walang... High tide sir, pero hindi gano'ng kataas. So, pero ngayon, ongoing yung clean up kasi recently lang malakas yung alon dito. So inano yung mga debris, Oo. Ano ang pangalan nito? Yung parang puno ng bayabas? bungalon. Bungalon. Yung local name is? Yun, Yun yung bungalon. 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 Ito marami. Ito, Sa English, Avancenia marina. ito yung bakaw na lalaki, babae. Lalaki. Oo. Pag lalaki matulis, kapag babae malapad. Ganda. Yung isang mangrove namin na endangered, mag-isa lang sa buong 33 hectares, andun makikita yung Campos Timon Philippinensis. Sa buong Negros, 3 lang yung LGU na meron dito. Iba yung ginagawang bonsai. Ay, hindi. Ito anong to? Anong mangrove tong? Actually, hindi ako familiar sir, sa O nga pala, bird watching. Avifona. Pero andun yung staff ko sa na forte na yung mangrove. Sir, more or less mga March, mag-extend na to, funded by Congressman sa City Mayor. Mag-full blast, maraming cottage nang ilalagay, and then yung tourism, yung Fiesta, magdoon. Pero kayo mga tinray ng mangrove guide.
May mga mangrove guides sa'yo? Yes. Okay. Pero yung iba doon, mas clean up sila. Okay. So naririnig natin yung mga huni ng iba't pang ibon. Dahil bird sanctuary to. Anong ibon naririnig natin? Can you identify? Ano yan? Golden bellied Gergoni. Okay, diba? Ang gagaling nila talaga. Actually, ang bird watcher sa sound at saka hindi sa visual. Noon time, feeding kanina. Oo. Yun maliliit na breed. Oo. So, open sea. Dagat. Ito yung last. Oo. Gagawa kayo sir ng article. About Cadiz in general. Sige sir, ito yung ang top 10 na mga species na dominant, no? Dominant dito sa local conservation area natin. So during the migration season, nag-start siya ng September last year and it will end on May next year. So and then the process is cycle na yun. Next September naman sila ulit babalik. So ito yung may pinakamarami. So si Chinese egret, siya yung flagship species ng Cadiz City. Kasi yung 2% of the total global population andito sa Cadiz City. So may ecological, may significant talaga siya sa Cadiz City towards conservation. Tsaka ito si Great Nut. Ayan, talingkingan. Great nut. Ito, si great nut. Endangered din yan sir na species na makikita din dito sa coastal area ng Cadiz. And then saan sila nanggagaling itong mga ibon na to? Ito yung mapa natin. Saan galing sila? So meron tayong sir tinatawag na flyway. Oo. So dito sa Pilipinas, yung flyway natin is yung East Asian Australasian Flyway. So from Philippines, here, Oo. East Asia. So yan yung pina-follow na migration routes ng birds. So pabalik-balik lang yan sila. Paano na nalalaman na merong sanctuary dito sa Cadiz? Actually sir, yung migratory birds are indicator na you have a healthy coastal and wetlands. So yung mga malalaking ibon ng mga migratory birds from other countries, for example from Siberia, lilipad yan sila during the migrations, like sa Philippines, mag-stop over sila. 11 days non-stop ang yung lipad nila. Pero yung mga maliliit, dyan mapasok ang kung gaano kayo, yung wetlands ba natin na maliliit, yung coastal area natin, doon ginagawa nilang stopover area, yung mga mangrove area, coastal area, kasi maliliit sila. So hindi nila kayang isang liparan lang. 11 days? Walang kanya. Yun yung mga malalaki. Ito sir, Yan ganyan? 11 days 11 days, lumilipad? record. Okay. 11 days non-stop Okay. flight papuntang migration. Walang sighting dito ng Philippine Duck? Meron talaga. Okay. Talaga. So ngayon daw least concerned na kasi marami-rami na yung population. Oo, dumadami na raw dahil... because of conservation. Oo. So marami din dito sa Cadiz. So nasa ponds naman yung habitat nila. So dito coastal. Galing, no? Hindi talaga sila tumatawid from... So, why do birds migrate? More food to dispense their own bait to different... So yung wetland sir serves as stopover points ng mga maliliit na ibon. Like for example, tayo imagine meron tayong park. So, I heard na Avila Mangrove Reserve and Migratory Sanctuary na nalo ng award Yes, sa Para Elmar. para Elmar. Yan, Ano yung prestigious award? yan. Best mangrove In the Philippines, Yes. di ba? Sa Iloilo last year. Wow. September. So it is a biennial event. Every 2 years lang po yan. Prestigious na event sa lahat ng mga areas. And anong dahilan kung bakit sa tingin mo nanalo ang... Actually maraming malapad yung criteria niya sa'yo. Ah. Sa conservation, sa socio-economic,
kumbaga marami yung mga pinagpilian yung mga judges. So, kumbaga yung focus nila is more on conservation tsaka lang yung awareness ng mga local communities natin dito. Sir, makikita mo sa Sunstar, sa Daily, lahat ng national ng mga ano. Alin po kami ano yung returns for Sir Glenn, not for that. Dinagsa, Balay, Capisnon. Nandito tayo sa Children's Park. Sa bunganga ng Leon. Nakakatuwa naman. Wala akong makita. Giant squash. Wala pa pong ganito. Oo. Palaro naman ba? Pasok tayo. Saan? Ito. Good afternoon. Kape, bango. Laki ng barbecue colors.
World Cup. Grabe ang beer sa 7-Eleven dito. So ito yung bagong City Hall ng Cadiz City. Laki din, no? Ito tayo sa Boulevard. Ito yung City Library. Literal talaga na renovate po talaga yan. Oo. Cadiz City. And dito po, after ng City Library is a DepEd. Ito para to sa Ito yung Family Boulevard. Before po, is tawag dito, Cadiz Feeder Port. So dito yung biyaheng ano? Dito, Hindi po, hindi na Bangkiruhan dito. po. Doon sa kabila, if you can see the tower po sa malayo-layo, doon po yung Bangkiruhan Port Ah, na okay. binabiyahin. Kaya pa na. Pwede po tayo, pwede po natin puntahan. Kasi doon din po, para Boulevard. direct na tayo. Family Boulevard. Naging inspiration po kasi. So Family Boulevard. Family Boulevard. Bakit? Tapos na ating tour. Very happy about yung mga nakita natin, napanood natin dito sa Cadiz. Malapit na pala yung series. Kung sakaling nagbas pala tayo, dito kami sasakay. Malapit lang pala. Okay. And then sa tabi po niya, you go travel and then may ito ba? house po niya. Okay, ganda. Very convenient yung way. Mura po and then located po yung mga relatives. Dito po may busy bench po. Babalik ulit. Diretso pa tayo na lang. Oo, doon galing din lang tayo sa Bantayan. Ito yung passenger port going to Bantayan. Kaya mo narating natin to. We did a loop. Pwede pala tayo magbantayan. Ito yung tower lighthouse. Parang ano? Parang gabiyahe ko yan. Ito po yung So ito yung mga boats going to Bantayan Island. May biyahe palang Cadiz to Bantayan. At makikita natin parang tower, lighthouse. Ganda pala dito. Anyway, looks like may babalikan tayo. Ang dami palang sikreto ng Cadiz. Next time, maybe we can take this boat. Balik ulit tayo ng Bantayan kung saan nag-isa ang ating biyahe. So bye-bye Bantayan, bye-bye Cadiz. See you soon. Leaving Cadiz for the airport. Very thankful for the tourism group and our two beautiful ladies. Kawai. Shout out. I love it. Thank you very much for taking sa. Thank you also, At kay Manong, thank you. Balik punta na tayo sa airport. Hello mga ka-senior. Finally, nandito na tayo sa airport from Cadiz. And I'd like to end my vlog regarding our exploration of the wonderful city of Cadiz. For the first time, ikot natin ang Cadiz at the height of the Dinagsa Festival. So, nandito natin nakala mga tourism people
nag-explain sa atin ng origin ng Dinagsape Festival na nag-originate pa sa Ati-Atihan Festival at nagkaroon sila ng kanilang sariling variation. Narinig din natin ng story about the sperm whales na natakbuhan during the 1960s or 1970s. Kung kaya meron rin tayong nakitang sperm whale doon sa may gitna mismo ng kanilang plaza. So, nakita natin ilan sa mga preparation during the Dinagsa Festival. Yung trade fair, inikot natin at nakita natin ng mga local products, mga agricultural at saka mga fishery products. Nakabili tayo ng masarap na tuyo, uulamin natin, iuwi natin. Nakabili din tayo ng itong kwintas na suot ko, nagawa ng mga katutubo. Nakaikot din tayo sa kanilang ilan sa mga activities like yung cooking contest na inikot natin, nakatikim tayo ng masasarap na seafood na pagkain na inihanda ng mga contestant. Pagkatapos nun, pinuntahan natin ang kanilang old municipal hall. Ang designs probably mga 1960s sila at nakita natin yung ganda nito. Pagkatapos is umikot pa tayo sa iba-ibang attractions ng Cadiz City. Pumunta tayo doon sa isang exhibition hall kung saan nakita natin ng mga naka-exhibit na mga artworks. Ang Cadiz pala is maraming mga magagaling na artists. Pumunta din tayo doon sa kanilang mangrove forest at bird sanctuary. Nakita na ito pala is isang award-winning na bird sanctuary at mangrove forest sa buong Pilipinas. Inikot din natin ang kanilang boulevard, ang kanilang children's playground. Kumain din tayo ng masarap na lunch ng seafood na ang Cadiz is sikat sa mga seafood. Lalo na yung napakasarap nilang mga alimasag. At napumunta pa tayo sa iba-ibang port at mga sa bagong kanilang city hall at kami natin city administrator. So marami pa tayong dapat tuklasin sa Cadiz. Medyo kulang lang ang ating oras. Nagpapasalamat ako sa City Tourism ng Cadiz pag ipinakita sa atin ng mga ganda ng Cadiz doon sa city proper. Pero soon, babalik tayo para explore naman ng ang kanilang beach, ang kanilang mga waterfalls, ang kanilang mga farms sa susunod natin pagbabalik sa Cadiz. So again, congratulations sa Cadiz sa inyong festival. At salamat at pinamalas mo sa amin ito. So with that, maraming salamat sa pagsama sa atin. Travel Walaken. Until our next vlog. See you soon.